Iglesia ni Cristo ang susunod na gigipitin ng pamahalaan. BP Sara, marami na namang paiiyakin. At magiging laman na naman po siya ng mga Ensimada vloggers. Marami na naman manggagalaiti ng asar na naman po si BP Sara. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin si Coach Oli. Dahil nga pinaiiwas ng tagapamahala ng INC, itong mga miyembro niya na huwag pumirma o makisama dito sa People's Initiative o PI na isinusulong nila Tambalos, Bong at Liza, bali-balita di umano na isusunod gipitin itong mga INC, no? Kamukha ng ginawa nila sa KOJC. Naku naman po, lalo na ngayon na mainit ang mga mata nila, no? Matapos bumisita nga itong si Vice Presidente Sara Duterte sa kanilang tagapamahalang pangkahalata na si Ka Eduardo V. Manalo. Na wika ni Coach Oli napapraning na naman ang mga bangag sa loob ng Malacanang dahil sa ginawang wise move ni VP Sara. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na baka tamnan kaso din ang mga ito dala ng ayaw nila ng PI ni Tambalos at nagkaroon pa ng kortosikol sa mga Duterte. Nasa mga kapatid dyan na ating mga subscribers, no, o viewers, anong masasabi nyo po patungkol dito? Na papayag po ba kayo na ganun-ganunin lang din kayo? Na itutulad kayo sa mga ginawang panghaharas ng KOJC? Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, kung pagdating lang naman talaga sa boto masasabi nating solid ang mga INC, no? Pagdating dito, na base sa bagong datos, may get 15 million na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Na kung makuha ni BP Sara ang loob, napakalaking impact o lamang na ito laban kina Tambalos, Liza, Bongit. Na huwag na nating ibalik mga kababayan ang mga bangag, ang mga magnanakaw sa loob ng Malacanang. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Okay, so dumalaw po si BP Sara sa Iglesia ni Cristo. Ayan. So, unahin po natin yung topic. Naalala nyo po na naimbitahan po si BP Sara ni Leni Robredo. At maraming nanggalaiti doon. Kasama na dyan si Trillanes. Lalong natililing si Trillanes. Naku, baka i-demanda tayo niyan. Si Mr. Demanda pa naman yan, si Trillanes. Oy, parang awa nyo na ha, sa mga taga-Caloocan. Huwag nyo nang iboto yan, pambihira kayo. Pag binoto nyo pa yan si Trililing, kayo ang may Trililing. But anyway, di ba, ang daming napraning nun. Pati mga Dilawang Tae, Pinklawan, sila Trililing, sila kahit mga mga Ensimada vloggers. Pinag-initan si BP Sara kasi nagkita. So sa madaling salita, etong mga timbangag napraning. Siguro nasobrahan ng pulburon. Napraning sila. Bakit nagkita si BP Sara at si Leni? Ano na naman gustong palalabasin nito? Ngayon, eto naman. Si BP Sara nakipagkita sa Iglesia ni Cristo. Nag-ano po siya, nag-courtesy call. Yan. So, sigurado ko, ang dami na naman manggagalaiti. Matitiriling na naman si Trililing. At yung mga supporters ni Trililing, matrililing na naman. Ang tanong dyan, Coach Oli, anong pinag-usapan nila VP Sara at ng tagapamahala ng INC? Ano sa tingin niyo mga kababayan? At etong mga Ensimada vloggers, kakain na naman ng maraming pulburon. Yung mga mahilig sa pulburon dyan, magpupulburon na naman. Siyempre, dahil masakit na naman sa kanila. Alam mo, yung mga nagpupulburon, matatampuhin yan. Oo, mga praning yan. Yung mahilig sa pulburon. Di ba? Eto, nagkita. Nag-courtesy call. Ano na namang ibig sabihin nila ni BP Sara niyan? Tatandaan po natin ulit. May nakamanman kay BP Sara. Bawat galaw ni BP Sara may apektado. Hindi po natin sinisisi si BP Sara
Hindi niya naman po kasalanan yun. Kasalanan yun nung mga insecure. 'Di ba? So, ang katanungan dito, yung INC kaya o Iglesia ni Cristo ang susunod na gigipitin, ang susunod na pag-iinitan ng mapang-abuso sa taong bayan. 'Di ba? Eh, alam naman natin yung mga Naku, dumikit kay BP Sara, yung mga dumikit sa mga Duterte, may kaso ka. Okay? mukhang napaka-imposible niyan, Coach Oli. Wika nga ni Senator Enrile, wag mong gigisingin ang higanting natutulog. Na ang tinutukoy nga ang Iglesia ni Cristo. Kasi kapag yan, no, sinimulang ipitin ng mga bangag, panigurado baka yun na ang maghudyat upang mag people's power na. Yun nga ang worldwide walk, pinuno ang daan ng mga miyembro ng INC noon. Na ang layunin nun makapagbigay lingap sa buong mundo. Na nagkaroon pa ng World Guinness Record sa pagkakaisa nilang ito. Kaya Coach Oli, panigurado kapag may nangyaring ipitan na dito sa INC, wala na, finish na ang mga bangag. Wika nga ng kaibigan kong INC, subukan lang nila magkakaalaman. Yung may dumikit sa mga Duterte, pag-iinitan ka. O, 'di ba? Ay, ultimo si BP Sara ay pinag-iinitan, no? So, eto na po ang panahon ngayon. Pero this is a good sign for you and for me. Doon sa talagang, alam mo, marami na po talagang galit na galit. At sa nangyayari ngayong pang-aabuso ng gobyernong ito, talaga namang ako, personally, ang tinitingnan ko ay galaw ni BP Sara. And for now, parang nag-i-invest si BP Sara. Pansin nyo, di ba? Nung nagka-problema ang KOJC, dumalaw din. Si BP Sara, Tama. kinabukasan, may nag-init ang ulo. Si Diwata. O ngayon naman, Iglesia ni Cristo naman ang dinalaw. So, anong kakahinatnan? Aabangan po natin. Pero tatandaan nyo po, pag nagkakaso ang Iglesia ni Cristo, or kung sakaling may binulatlat na kaso ang sa Iglesia ni Cristo, o meron na namang birada sa Iglesia ni Cristo, or kung ano paman, hindi na natin maitatanggi. Ito ay halatang halata na po. Kayo ay Correct. siguradong mapapansin nyo yan. Kasi nananahimik po ang Iglesia ni Cristo. Pag Tama binakbakan naman. ngayon ng mga ensimada, pag binakbakan ng mga trililing, or hinalapan, hinalungkatan sa baul ng kaso, may binuhay na kaso, ayan na po yan. So aabangan natin. Maganda nung ina-announce natin para na pre-empt, di ba? Nang sa ganon, yung mga mapang-abuso sa timbangagers, kabahan, nervyusin at mahiya doon sa ginagawa nila kasi nakabantay na po ang taong bayan. Ikaw po, responsibilidad mo yan. Ako po, responsibilidad ko. Responsibilidad po natin, bantayan yung mga galawan. Lagi Correct. po nating tatandaan, Kapag nangyari yan, isa lang ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Parang martial law na nga talaga ang nangyayari. Na hindi man nila direktang sabihin, nararamdaman naman yan ng sambayan ng Pilipino. bantayan natin yung mga galaw ni BP Sara kasi yan ang senyales kung kailan tayo makakaahon sa pang-aapi ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Bantayan natin si BP Sara and at the same time, tingnan din natin. Kasi kung lahat ng didikitan ni BP Sara at pupuntahan ay nanganganib ang karapatang pangtao, dapat naman sinusuportahan natin yan. At ito sana ito ang sana maging pasimula na magkaisa po ang maraming Pilipino para matapos na itong sakit ng ating bayan na ito. Magkaisa na po tayo kung meron man tayong pagkakaiba sa ating mga paniwala sa reliyon, meron man tayong hindi pagkakasunduan, isang tabi natin yung usaping reliyon. This is the right time na tayo po ay magkaisa. Magkakaiba man tayo, iglesia ka man, KOJC ka man, Muslim ka man, Katoliko ka man, Buddhist ka man, Protestante ka man, kung ano man ang inyong reliyon, magkaisa tayo laban
sa mapang-abusong pamahalaan. Yan lang po. Kapit lang kasi magandang senyalis na po itong nangyayari na ito, and hopefully ang pag-uusap nila hindi naman sila magsasalita kung ano talaga ang napag-usapan diyan, eh. But then again, bantayan lang natin. Tingnan natin. Kasi po ang tunay na sukatan, kumbaga ang tunay na thermometer kung ano ba ang init ng pakikipaglaban natin sa mga bangagers ay yung mga hakbang na ginagalaw ni BP Sara at ng mga Duterte. So, ako ay umaasa na ito ay magiging simula na ng mga pagkakaisa. Kasi alam mo yung mga Narinig ko nga, Coach Oli, na bali-balita sa loob ng kapilya ng mga INC na pinaiiwas sila sa usapin ng PI o People's Initiative na inilulunsad nila Tambalos, Bong at Liza. Na siguro alam na rin nila kung gaano kabangag ang administrasyon ngayon. nagninegosyo, yung mga maliliit na negosyante. Alam nyo, nakakausap ko yung mga nagmamani, nagbabarbecue, mga nagtitinda ng bigas. Nakakausap ko po yan. Masama na ang loob sa pamahalaan kahit na sila ay bumoto noon kay BBM. Nagsisisi sila. At nakausap ko rin yung mga negosyanteng talagang matataas na mga tipong talagang milyonaryo at malalaki ang negosyo sa Pilipinas. Asar na rin sila sa nangyayari. Ito sa atin lang hindi ko na papangalanan kung sino. Grabe daw ngayon. Bawat proyekto may cut ang ibabaw na dati naman Naku, ay hindi nangyayari. Kayo na mag-isip kung sino to. 2% lahat ng proyekto. Lahat. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Sino-sino itong mga tao na ito? Alam kong alam nyo, or kung kayo man ay panatiko sa kabilang barbershop, syempre hindi nyo aaminin ito. No? Pero sana naman matapos na itong ating pagdudusa bago maubos ang kaban ng bayan.